Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 16, talata 19 hanggang 31. At ito ay isang talinghaga patungkol kay Lazaro at sa isang lalaking mayaman na tinatawag na Dives, sapagkat sa Latin kung saan ay isinalin din ang bagong tipan, ang salitang mayamang lalaki ay Dives. Kaya nga dito nakilala ang taong ito. At siya ay saganang-sagana sa pagkain araw-araw at palaging marangya ang kanyang pananamit. Habang sa labas ng kanyang pintuan ay naroon ang isang pulubing si Lazaro, tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. At parehas namatay ang dalawang taong ito, si Lazaro at si Dives. At nung nandun na sila sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't siya ay nagmakaawa at sinabi kay Abraham, "Maawa po kayo sa akin. Utusan po sana ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ang ibig sabihin, si Dives, ang mayaman, ay naroon sa apoy ng impyerno. Kaya't sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." At ang ebanghelyong ito ay may mahalagang mensahe na kung anuman ang patutunguhan natin sa kabilang buhay, ang dahilan ay ang paraan ng pamumuhay natin sa daigdig na ito. Katulad ng mayamang lalaki na tinatawag na Dives, siya ay nagpasasa sa kaligayahan, nagdiwang ng maraming kapistahan, ngunit sarado ang kanyang pinto. Hindi man lamang siya sumilip upang makita kung sino ang naroon sa labas. Hindi niya pinapasok sa kanyang buhay ang isang pulubi, kaya naman sa kabilang buhay ay hindi siya nakapasok sa buhay na tinatamasa ni Lazaro sa kalangitan. At ang ebanghelyong ito ay may mahalagang sinasabi sa atin lahat. Tayo ay tinatanong, nakapinid ba ang ating pintuan? Nakasarado ba ito sa mga taong nangangailangan? Sa mga taong namamalimos ng ating pag-ibig, ng ating atensyon, ng ating tulong. Sapagkat isa ito sa paraan ng paghuhukom ng Diyos. Kapag binasa nga natin sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Kapitulo 25, sinabi niya roon sa mga masasama na lumayo kayo sa akin. Sapagkat ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako ay nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. Ako ay may sakit, hindi ninyo ako dinalaw. Ako ay walang damit at hindi nyo ako binihisan. Ako ay nakakulong at hindi nyo man lang ako sinilip. Kaya sabi ng masasama, kailan ka namin nakitang nagutom, nauhaw, hubad, may sakit at nakakulong? Sabi ni Jesus, sa panahon ng huling paghuhukom, ang mga hindi ninyo ginawa sa mga maliliit na ito ay hindi rin ninyo ginawa sa akin. Kaya nga ito ay nagbibigay liwanag sa ating ebanghelyo ngayon. Mga taong nabubuhay sa daigdig, nakasarado ang buhay, nakapinid ang mga pintuan. Kaya nga hindi na iaabot ang mga bisig sa mga kapatid at sa kapwang nahihirapan. Ngunit ang ebanghelyong ito ay isang konsolasyon din sa mga taong nahihirapan, sa mga taong maraming kakulangan sa daigdig na ito.
ngunit nananatiling tapat sa pananampalataya sa Diyos, nananatiling umaasa sa pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin ay may gantimpala. At ang gantimpala ay totoong magpahinga, totoong magdiwang sa piling ng Diyos sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, dalawang uri ng tao, si Lazaro at si Dives. Mga larawan upang tayo ay tulungan ng Diyos sa araw na ito. Tayo ay magdesisyon saan natin nais tumungo pagkatapos ng buhay sa daigdig. At kailangan na nating simulan ngayon ang desisyon. Kailangan na nating buksan ang ating mga pintuan sapagkat maaaring ang pulubing nakahandusay sa labas ng ating pintuan ay araw-araw nating nakikita. Ang ating ina, ang ating ama, ang ating mga kapatid, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan. Maaaring sila ang pulubing nais kumatok o kumakatok para hingin ang ating pag-ibig, ang ating atensyon at ang ating tulong. Sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng Diyos sa panahon ng Kwaresma. Huwag maging maramot. Huwag mabuhay para sa sarili lamang. Inaanyayahan tayo ng Diyos na kung ano man ang mayroon tayo sa buhay na ito, talino, lakas, panahon, mga material na bagay, hindi ito para sa atin lamang. Kung hindi para rin sa ating mga kapwang minamahal na nangangailangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.